Hello mga kabatid and welcome naman po sa ating bagong episode. Ito po ang Tagasuri! This is the day you've made. I'll rejoice and be glad in you. There's a supernatural grace rising up in my heart, up in my To strive with you shall perish. so my heart will sing. You are good, you are good, and with everything I will praise, I will praise. Ako po si Kaborno at ako ang inyong Tagasuri! Kaya bago muna natin simulan ang ating episode ngayon, iniimbitahan kita na i-subscribe itong ating bagong YouTube channel, Factbusters PH, dahil yung lumang channel natin ay nahack po mga kapatid. Kawawa naman tayo, no? Pero pati rin sana ang isa pa nating YouTube channel, Tagasuri PH. Paki-subscribe din yan mga kababayan. Ako naman, sige. Magandang araw, magandang hapon, magandang gabi sa ating mga manonood sa mga panig ng mundo na nanonood sa ating YouTube channel. Kung hindi ka pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH, pakiclick po ng subscribe button at ng notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na episode. At sa episode natin ngayon ay tatalakayin natin ang pahayag ni Yosuke the Vlogger ng Members Church of God International. Para makasama po tayo sa ating talakayan, siyempre, MCGI dati ito kaya dapat natin siyang makasama, si kapatid na Gabriel de Guzman. Ito. Father Gab, magandang umaga, hapon, gabi sa iyo, bro. Ayan, magandang umaga din po, hapon at gabi sa ating mga kapatid, lalong-lalo na po sa mga nanonood sa Factbusters Speech. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ayan, so sa ating episode ngayon, kapatid na Gabriel, ay tatalakayin natin itong mga pahayag nung mga nagsasabi na kasi yung tatalakayin natin, yung tungkol sa pananangin, yung paghingi natin ng dasal kay Maria, kapatid na Gabriel. Naalala ko na feature na natin ito. Itong nagpapanggap na paring katoliko, pero hindi naman pala siya paring katoliko. Isa pala siyang Presbyterian minister. Ito, panoorin natin mga kapatid. Hail Mary na itinranslate sa Tagalog na Aba, Ginoong Maria ay hindi yata tama dahil ang translation ng Hail ay maaaring Viva, okay? Pero ang salitang Ginoo ay magkakaroon yata ng kalituhan dahil pwede namang dahil siya ay may asawa, hindi ba dapat ay Ginang Maria? Naisip niyo ba yon? Hindi rin naman pwedeng sabihin na siya ay transgender kasi siya ay babae. Magkakaroon ng kalituhan kapag hindi ito na itatranslate ng tama. Si Maria ay isang babae, siya dapat natin tawaging Ginang. Maraming salamat po. Ayan, so yan po ang pahayag nung dating Presbyterian minister na dating isang Baptist member, Brother Gabriel. So bakit daw tinawag na Aba, Ginoong Maria, di naman Ginoo si Maria. Ika nga, Brother Gabriel, di ba?
Grabe Yan, naman yan. oo. Oo, 'di ba? Ano na yan yung ganyang mga paninira, gas-gas na yan kapatid na Gabriel, 'di ba? Ang dami ng mga gumagamit ng ganyang argumento. Nako. Mm. Pero merong nakisabay sa uso kapatid na Gabriel. Aba, Oo, may nakikisabay sa uso. Napanood natin nung nakaraan. Yung ginawa nga lang natin, tinabi muna natin to kasi gas-gas na to. Pero dahil ngayon, nagkakaubusan ng content, kaya i-feature lang natin. Ito, panoorin nagkakaubusan. natin. Okay. Ito, panoorin natin, Brother Gabriel, si Ah, Yusuke ng Members Church of God International. mm. speech na pinangunahan ni Kabornok. So, bago po ako mag-umpisa, meron po tayong i-shout out ng mga taga-subaybay, yung mga taga-comment, no? Aba, mayroon na palang naga-subaybay si Yusuke. Ang Maganda lakas rin din yan. ng ano niya, no? Ang lakas din ng ano ba tawag doon? Kung ano sa sarili, no? Oo, di Kasi, ba? Grabe naman siya, Brother Gabriel, ano? oo, Pero zero in, yung fair- confidence niya. Mm. pero in fairness sa kanya, no, wala na siyang content, Ilang buwan na walang content yan. Nakitabi lang natin ito, napanood natin ulit, Kaya sasagutin na Mm. lang din natin, sayang din to, ano? Sige, Sige. sige, pagpatuloy natin kasi may buwelta siya kay Kaburnok, Sige, panoorin natin, Okay. Patuloy natin. Sa mga followers ni Kabornok, sabi niya diyan, i-post ko yung comment niya, no? Yung comment patungkol niya sa akin. Sabi niya diyan, mag-aral Ayan, no? Brother Gabriel. Sige nga, ikaw na muna magbasa kasi hindi niya to babasahin yung buo, ikaw magbasa nito, Brother Gabriel. Basahin mo Okay, nga. okay. Sige. Mag-aral din po kayo ng kaunting grammar, Mr. Yusuke. Kung sablay kayo at walang pake sa grammar, ano pa ang aasahan namin sa napakababang uri ng argumento na meron kayo? Ay, di ko na babasahin kasi di ba, syempre, medyo baka ma-offend yung ibang Katoliko, no? Kaya hindi kayo mahilig sa, ano to, tunay, ayan, tunay na history at referensya. Ayan. Yan. So, yan ang sabi nung Min Boomboy. Ngayon, anong sasabihin ni Yusuke? Sige, patuloy natin, kapatid na Gabriel, Sige. mag-aral daw ako ng grammar, no? So ngayon po guys, inamin ko hindi ako eksperto sa grammar, pero meron akong konting alam sa grammar. Yan hindi daw siya expert sa grammar, pero may kaunti daw siyang alam sa grammar. Ano Ayun ba yung pala. ano bang kaunting kaunting kaalaman niya sa grammar? Sige nga, patuloy na nga natin. So, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Sabi po sa mga nag-aral, yung nagmamarunong alam doon yung mga grammar, no? Yung nag-aral ng 10 taon, 4 na taon, pero napapansin ko sa kanila, kahit nakapag-aral sila, pero nagpakatanga sila. Ayun. Alam mo bakit? Mismo yung nag-aral, hindi alam ang grammar O nagpakatanga lang talaga sila. Kahit alam nila na mali, nagpakatanga. Bakit? Meron po silang sinasabi sa kanilang aral o sa kanilang binabanggit po sa aral ng, alam niyo naman, yung Kabornok is membro sa Katoliko. Sabi po nila, Ginoong Maria. Isip ko, Ginoong Maria, ba alam natin yung Ginoo sa grammar lalaki? Bakit itinapat yung Ginoo kay Maria? Ba't Ginoong Maria? Kasi Maria babae. Therefore, mali yun sa grammar. Kailangan i-correct yun. Dapat Ginang Maria. Yun ang sakto sa grammar. Ginang Maria. So ngayon, alam mo na kung ano yung grammar. Tanggalin na ninyo yung salitang Ginoong Maria. Palitan nyo ng Ginang Maria. Yun po ang sakto sa grammar. Aba! Yan daw yung sakto sa grammar, kapatid na Gabriel. Naku po. Ano masasabi mo sa kanyang mga sinasabi? Hindi na ako nag-expect simula pa lang kasi sabi niya Kaburnok, kaunti lang yung kaalaman niya sa grammar. So, nag-expect ako na magkakamali talaga siya. Siya na mismo nagsabi kaunti lang din yung alam niya sa grammar So, Di ba? the mere fact na sinabi niya na kaunti kaalaman, so, expected ko magkakamali to. Magkakamali. So, sinabi niya na nagpakatanga daw,
Eh, 'di ba grabe? O yun yung patunay na kaunting alam niya, eh. Kasi yung sinasabing nagpakatanga, bumabalik sa kanya, eh. Dini-describe niya na lang yung sarili niya kaya hindi ako nate-threaten, eh. 'Di ba parang grabe 'Di naman. ba? Ay naku, baka marami na namang magalit sa atin kasi tawa ako ng tawa dito. Alangan Oo, namang, makipag-stress tayo dito sa mga manlolokong ito, mga kapatid, ano? Nangangaral pa oo. 'yan sa YouTube, Brother Gabriel, oh, 'di ba? Yun na nga, eh. Yun na nga kaburnok, eh. Ininsulto pa yung mga nakapag-aral ng 4 na taon. Para bang for example ako, nag-aral ako ng 4 na taon, nag-teacher pa ako, parang kasalanan ko pa na nag-aral ako bilang teacher. Parang gano'n ba? Parang gano'n ba? Ako pa'y parang lalabas ka burnok, eh. Halimbawa ikaw, since ikaw nag-aral din, parang kasalanan mo pa na nag-aral ka, naging tanga ka pa sa 'di ba? 'Di ba? Yun yung naano ko sa kanya, eh. Makapuntos lang ba ka burnok, gano'n? Oo, 'yun ang masaklap. Hmm, Grabe naman ito, mga kababayan. Oh, 'yan ba yung mga mangangaral ninyo sa YouTube at sa TikTok? Naku. Baka sasabihin nila, bakit nga naman talaga 'no? Bakit nga hmm, naman talaga Aba Ginoong Maria ang ang tawag? tawag. Oo, hindi Aba Ginang Maria. Oh, eto Hmm, sige, tanungin nga natin yung ating kaibigang, CFD na si Brother Terence, kapatid na Gabriel, eto panoorin natin. okey. Ang tawag kay Maria sa Aba Ginoong Maria. Abay noong 1600 mga kaibigan, orihinal na ginamit ang Ginoo para sa mga lalaki at babaeng may karangalan, kung kaya't nang isalin ng mga Kastila ang Diyos Te Salve Maria sa Tagalog, salitang Ginoo ginamit na termino para ipagpitagan si Maria. Ngunit bandang 1900, nang makita sa diksyonaryo ang salitang ginang. At sa pag-usad ng panahon, naging panlalaki na lang ang salitang Ginoo. Ayan, so yun pala yung history. Yun, Etymology yung sagot dun, eh. Oh, 'di mm. ba? So, yun pala yun. Sabi ni Brother Yes, Terence, kapatid na Gabriel, nung 1600s, original daw na ginamit yung salitang Ginoo para gin sa lalaki at babae. Ika nga, hindi ano, hindi ano ba yung tawag dun? Sexist ba yung tawag gender-based. dun? Hindi Oh, siya yun, hindi gender-based. hindi siya gender-based. Oh, 'di Mm. ba? So, in general ika nga yung salitang Ginoo. Pero nagbago ang lahat noong 1900s. Katunayan, basahin natin ito yung diksyonaryo 1754 ito, kapatid na 1754. Gabriel. Oo, Anyo 1754, 54. Ayan ano. Vocabulary ito ng Spanish to, sige basahin natin Sige, Sa sige. page 212 ay Mm. ganito yung sinasabi, ano yung Ginoo daw ay principal Principal. senyora. Ayun, 'di ba? Oh, 'di ba? Oh, Senyora. senyora. Oh, senyora babae 'yon, kapatid na Gabriel, 'di ba? Oh, Mm. so ganun po yung Ginoo ay inassociate sa babae. Hmm, 'di ba? Hindi siya Ayun. gender-based So talaga. tama, kapatid na Gabriel. Oh, di Yes. lang Yes. So di lang siya ginagamit para sa lalaki. Ginagamit Mm. din siya para sa mga babae. Klaro naman diyan ano? Oh, isa pa nga dito sa unang aklat na inilimbag dito sa Pilipinas, Oh, yung Doktrina Kristiyana. ayan. Ayan, babasahin natin yung aklat. Kasi dito Mm. natin makikita na yung Ginoo, ginamit po yon sa Aba Ginoo Maria. Ito yung pinagbasihan Mm. Ayan. So ganun po yon based sa history. Ngayon, sabi nung Brother Terence, kapatid na Gabriel, Okay. ito pa pala Brother Gabriel, ano, kahit sa Hmm, Wikipedia kung suriin mo, yung salitang Ginoo ay yung salitang lady. Ginoo ay archaic, ayan, lady of rank. Ayan. Okay. So ganun Oo. po 'yon mga kapatid ano. Ayan. So yan po, ano 'yun po yung history ng salitang Ginoo. So hindi hindi siya kung titingnan mabuti, kapatid na Gabriel, meron Mm. siyang historical significance. Yes. Hindi lang yung grammar kasi si Yusuke kasi hindi niya alam na yung grammar may ina-associate na history 'yon. Mm. Oh, basta lang rules lang yung kanya, okay na. 'Di ba? So 'yun ang masaklap. Yes. Hindi, tsaka kaburnok ano,
imposibleng hindi mo yan malaman lalo na kung nag-aral ka ng yung Filipino sa college. 'Di ba may mga general subject yan eh. Kung nag-aral to ng college, Kapurnok, ano? Sa amin kasi natutunan ko nun sa Filipino subject nung first year college ako. Ang wika, dynamic siya, Kaburnok, no? Yung wika, dynamic siya. Ibig sabihin, nagbabago siya. Nagbabago, nag-e-evolve sa paglipas ng panahon. So, hindi mo po pwedeng paghiwalayin yung yung history nung isang salita. Kaya nga may etymology, kahit nga sabihin, kaya nga 'di ba kahit sa Merriam-Webster dictionary nilalagay kung kailan yung kung alam din ni Yusuke gumamit ng Merriam-Webster, nakalagay doon kung kailan unang ginagamit yung salita eh. Kasi nagkakaroon ng evolution sa sa wika natin, Kaburnok. So for example, ayan, dati hindi gender based ang Ginoo. Eh ngayon lang naman 'yan eh. Kaya ang lalabas, Kaburnok, hindi tayo yung tanga, hindi sayang yung pinag-aralan natin. Mhm. Oo. Eh, sino ba yung tanga? Eh, di i-comment nyo na lang sa baba. Yun. Kung ganun yun, comment nyo na lang, Oo. ano, di na natin Mm. sasabihin kung sino. Obvious naman eh. O, Yes. di ba? O, sabi ni Brother Terence kanina, kapatid na Mm. Gabriel, sa ating napanood, itong salitang Ginoo nung bandang 1900s ay makikita na natin sa Ayan na, dictionary no? yung salitang ginang. So Ginang. nung nagkaroon ng salitang ginang, yung Ginoo naging ano na siya, naging para sa Gender-based na. lalaki. O Oo. naging gender based. Pero Brother Gabriel, baka sasabihin ng mga manonood natin, sana pinalitan niyo na rin yung sa Aba Ginoong Maria, no? Aba Ginang Maria, kasabayan nung pagpapalit ng mga salita. Mm. Anong Mm. reaksyon mo doon, kapatid na Gabriel? Meron kasi ganong mga pananaw eh. Well, sa ibang mga panalangin natin, Kaburnok, napalitan na, ano? Pero ang sa akin kasi, Kaburnok, hindi naman yung salita per se, kundi yung diwa nung dasal. Yung diwa nung dasal. At the end of the day, ang tinitignan naman ng Diyos sa atin yung nilalaman ng puso natin pag tayo nagdadasal eh. Hindi naman yung salita per se. Pero kung halimbawa, dun sa may punto na may binago na salita, yung 'di ba meron din tayo, Kaburnok, yung Hail Holy Queen. Sa Tagalog Oo. nun, yung old version nun, Aba Ginoong Hari. No, Aba Ginoong Hari. Eh, ganun din po yung kwento nun, ganun din po yung nun, yung case nun, Kaburnok eh. Wala namang reyna na word nung araw. So yung hari, hindi siya gender based din nung araw. So pero ngayon, meron akong dito, pampleto, reyna na din yung ginamit eh. Aba Ginoong Aba po Santa Mariang Reyna, ayan. Pero dati Aba po Santa Mariang Hari. Eh ganun pa man, hari o reyna, alin man yung gamitin natin sa panalangin na yon, eh yung diwa naman ng dasal yung pinakamahalaga dun eh. Yung sinasabi naman ng dasal talaga yung pinakamahalaga dun. Hindi naman yung word per se. Kasi iisa lang din naman yung meaning eh. Pag ginamit mo yung hari, ganun pa rin yun. Naka-attribute pa rin yun kay Maria. So ang susundin natin na rule, yung old grammar rule. Diba? Pero kapag Reyna, yung modern grammar rule. So wala siyang mali. Aalamin mo nga lang kung ano yung context. Na hindi alam, obviously, ni Yusuke. No? Ayan. Ayan, oo. Kaya, nako, si Yosuke naman, wala naman talaga siyang alam, ano? Kahit nga Mm-mm. dito, ipakita natin, yung sa mga bagong diksyonaryo, halimbawa, itong Yan. isinulat ni Charles Snig, ano? Ay, Ito yung 1904 ito. Mm-mm. Ito, pakita natin. Ayan. Yung, ayan, no? Yung Ginoo Yun. nga, lady pa nga yung ginamit dyan, eh. Ayan, no? Babaeng Ginoo ay lady. Babae, ano? Oo. So, correct. Old Meron na palang lady. meron palang babaeng Ginoo. Ayan. Yan. Babae. Oo, pero nung 1915 na, ayan yung diksionaryong ito, for example, nandoon na yung salitang ginang. Ayan lady. Sabi senyora. Ayan Oh. senyora, senyorita sa Espanyol, sa Tagalog ginang. Ale. Wala na yung Ginoo. Ayun. Yun Ayan. yung mga proof natin, kapatid na Gabriel, na meron nang nangyaring evolution ng mga salita. Yes. Yung language, di ba? Nag-improve na somehow yung language ng Tagalog dyan nung panahon na yan.
Oo, kaya i-compare na natin ngayon, kapatid na Gabriel, ha? Okay. Ito. O yan, 1904, yung Ginoo ay ginamit sa babae, pero noong 1915 ay hindi na po ginamit. So merong tinatawag na evolution ng mga salita. Yan po ang yan po ang hindi alam ni Yosuke the Vlogger at nung nagpapanggap na pari daw siya, kapatid na Gabriel, hindi na natin sasabihin ng pangalan, baka marami na namang mainis sa kanya, no? O, so yan po mga kapatid, ano? So talagang nako, kung di mo talaga alam mga ito, nako, talagang lilitaw yung kamangmangan mo, di ba? Yes. Ganun po 'yun. Ayan. So ganun pala 'yun mga kababayan. So at least alam niyo na, ano? Kaya yung mga sinasabi na Yusuke the Vlogger at nung yung kaibigan natin si Armando de Guzman, sinabi ko na yung pangalan, eh. O sinabi ko Hindi na. naman maiiwasan eh. Okay Wala lang. tayong magagawa, no? O, yung dalawa sila, di busted yan, Busted yan. mali. Mali yan, mga kababayan. O, diba? So yun po, yun po ang ating episode ngayon. Bunga po ng kanilang kapalpakan at siguro wala silang alam, kaya nako na marami silang maililigaw, mga kapatid. Kaya kung ganito rin yung tanong ninyo, bakit Aba Ginoong Maria, nasagot na po natin ang katanungan, At ika nga ng Biblia sa unang Pedro 3:15, pakibasa, kapatid na Gabriel. Lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ayan, so talagang tayo, we are trying our best, to answer those questions ng ating mga kapananampalataya, kapatid na Gabriel, di ba? So, sige, ano ba yung masasabi mo pa, kapatid na Gabriel, sa ating video ngayon? Ayan, so ang masasabi ko, Kaburnok, para sa mga kapatid nating Katoliko, so hindi masama na mag-aral tayo ng ating pananampalataya, okay? At hindi katangahan na alamin yung history ng isang bagay, kasi yung mga kagaya nila ng mga Protestant ay umaasa sila sa kanilang sariling pagkaunawa, no? Lalo na ng mga pananaw ng Iglesia Katolika. Normal yan sa kanila kasi ipinagpapalagay ko na mangmang sila sa aral ng Iglesia Katolika at hindi sila nakakapagbigay ng mga official teachings ng ating simbahan. More on yung kung ano lang yung pananaw nila or opinion patungkol sa aral ng Iglesia Katolika. At hindi yun facts, mga kapatid. Kung meron man silang alam patungkol dyan sa may grammar, ang alam na lang nila is yung modern approach patungkol sa grammar. Kaya magmumukhang mali. Pero kung alam natin yung history at alam natin na ang wika ay nag-evolve, no, mula sa yung unang setup hanggang sa panibagong setup ngayon, hindi tayo maliligaw eh. Hindi tayo maliligaw. Malalaman kagad natin, mahuhuli natin kagad na itong nagsasalita na to, nagsasalita out of kamangmangan or nag-i-spit lang talaga siya ng facts. Ayan. Ayan, so maraming salamat sa pagsama sa atin ngayon, kapatid na Gabriel, sa pambubuko na naman sa isang kasinungalingan. Kaya kung like mo ang video na ito, kapatid, pakiclick na po ng like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel dito po sa Factbusters PH. Imbitahan mo rin sila, kapatid na Gabriel, sa iyong YouTube channel, Yes. Baka may hindi pa nakasubscribe dyan sa aking YouTube channel, yung Karunungang Katoliko, mga kapatid. Ayan. And then, pag Facebook page naman po, Karunungang Katoliko TV. Ayan, so yan po, mga kapatid, ang ating episode ngayon. Maraming salamat, Brother Gabriel, sa pagsama mo sa atin sa episode na ito. Kaya huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, kasama si Brother Gabriel, ako po si Kapon. At kami ang inyong taga-suri! Maraming salamat, Brother Gabriel. This is the day you've made. I'll rejoice and be glad in you. There's a supernatural grace rising up in my heart, up in my To strive with you shall perish. so my heart will sing. You are good, you are good, and with everything I will praise, I will praise.
Ako po si Kaborno at ako ang inyong taga-sorry.